at natapat ang araw ng kasal ninyo sa ikaapat na linggo na panahon ng Kwaresma. Kapag ikaapat na linggo ng panahon ng Kwaresma or fourth Sunday of Lent, tinatawag itong Laetare Sunday. Ang laetare galing sa salitang Latin na ibig sabihin ay rejoice, magalak. First time kong bilang batang pare na may i-officiate akong kasal sa araw ito. Hindi nangyayari ito lagi. Fourth Sunday of Lent, kaya pansinin nyo ang suot ng pare ngayon, pink, rose. Paalala ng simbahan na magalak, to be truly happy in life. Michael and Jasmine, isimple lang ang tanong ko sa inyo. Paano ba kayo magiging tunay na masaya sa buhay pag-aasawa at pagpapamilya ninyo? How can you be truly happy as a married couple? Tatlong katotohanan ang dapat nyong tatanggapin at tatlong katotohanan na dapat nyong gawin. Himay-himay natin. Ang unang katotohanan ay mag-aaway kayo. Tanong nyo sa mga magulang nyo o kahit sinong may mga asawa dito, mag-aaway kayo. Hindi porket kasal na kayo, wala nang mag-aaway. Hindi yun totoo. Kung magkasintahan pa lang kayo, nag-aaway na, mas lalo na pag mag-asawa na kayo. Totoo yan. Yan ang unang katotohanan na dapat yung tanggapin. Pero the question is, paano kayo magiging masaya kung lagi kayong magkaaway? Aso't pusa. Simple lang solusyon. Kung kayo ay magkaaway, ang bili ni Pope Francis maganda. Sabi ni Pope Francis sa mga mag-asawa, kung ang mag-asawa ay mag-aaway, okay lang. Kahit magliparan ng kutsara, tinidoro, baso at plato sa bahay, okay lang. Basta sa gabi, magpapansinan. Huwag niyong tatapusin ang araw na hindi kayo magpapansinan. Ano? Bawal matulog na mainit ang ulo. Bawal matulog na magkahiwalay na kama. Kung gusto niyo maging masaya sa buhay pag-aasawa ninyo, okay lang mag-away. Pero magpansinan. Do you want to be truly happy in life? Pag mag-aaway, huwag tapusin ang araw na hindi magpapansinan. Unang katotohanan, mag-aaway kayo. Ang ikalawang katotohanan ay magkakamali kayo. Magkakamali kayo. Jasmine, si Michael, full package yan. Ganon din si Jasmine, Michael, full package yan. Pero hindi siya parcel ng Lazada o Shopee o TikTok. No exchange, no return. Full package. Tanggap mo ang kanyang kagandahan. Maganda siya ngayon, di ba? Tanggap mo ang kanyang kagwapuhan. Pre, siya yung pinakapogi na tinanggap mo. Pero isang katotohanan, dapat tanggap nyo yung pangit ng isa't isa. Hindi lang pwede mong mahalin ang kalahati. Ano kayo manananggal? Mahal mo lang yung gusto mo at hindi mo na mahal yung pangit sa kanya. Kung magmamahal ka buong buo. At mamahalin mo kahit magkamali siya. Kaya pag magkakamali, patawarin mo. Kung gusto mong maging masaya sa buhay pag-aasawa ninyo, magpatawad. Jasmine, hindi ka nag-asawa ng anghel. Tao ang ikinasal mo. Michael, ikaw din. Kahit mala-anghel ang mukha ni Jasmine, hindi yan anghel. Tao yan. Tanggapin ang isa't isa, magmahal ng buong buo, huwag piliin lang kung anong gustong mamahalin. Ang tunay na magiging masaya sa buhay pag-aasawa, kahit magkamali, magpapatawad. Alam nyo, ito yung problema sa panahon natin ngayon. Kasi ang akala natin, ang magpapatagal sa buhay pag-aasawa ay romansa. Holding hands, halikan, yakapan. Walang problema doon.
Pero tanungin niyo yung mga more than 25 to 50 years, ano ang nagpapatagal sa kanila? Nagpapatawad. Marunong magpatawad. Sa buhay pag-aasawa, kung gusto niyong maging masaya, forgive. That is the greatest gift that you'll ever give. Unang katotohanan, at ang ikalawang katotohanan, may bagit na natin. Magkakamali, mag-aaway. Ang ikatlo, maniwala kayo o hindi, na katotohanan sa buhay pag-aasawa, magsasawa din kayo. Magsasawa din kayo. Pag binigay na sa inyo ang mga pictures ninyo at videos ng kasal, kikiligin pa kayo, maniwala kayo. Titignan nyo after 1 month, ang nangyari ng kasal ninyo. Magandang alaala. Pero after 2 years, 3 years, 5 years, yung mga pictures, luluma yan. Yung mga memorabilia ninyo sa kasal ninyo, bubulok yan. Mga bulaklak na meron dito, hindi yan panghabang buhay. Pero isang katotohanan mga kapatid kay Kristo, sa buhay pag-aasawa, magsasawa din kayo. Lalo na pag pare-parehas na yung ayaw mo sa Kanya. Yung hindi na katulad nung dati. Yung akala mo na ganito siya, pero iba pala. Pero isang paalala, kung gusto nyo tunay na maging masaya sa buhay pag-aasawa, tanggapin nyo ang katotohanan na balang araw, magsasawa din kayo. Pero, how to overcome that reality? Huwag mag-iwanan. Nagsawa lang, iiwanan mo na. Itong isang katotohanan na dapat inyong malagpasan. At sana, pag dumating ang pagkakataon na magsasawa na kayo, kapit bisig, tignan ang singsing, at ang pangakong binitawan sa harap ng dambana ng Diyos. Kahit nagsasawa na ako, pinangako ko sa Diyos na pinipili ko siya at pinipili kong manatili sa Kanya. You're not today to choose one another. You're here today to commit for one another. Today is your first day of I do towards your everyday of many I do's. Tatlong katotohanan na hinahamon kayo ngayong araw na to sa Laytare Sunday para tunay na maging masaya ang inyong pagsasama. Una, magsasawa kayo. Pangalawa, magkakamali kayo. Pangatlo, kahit magsawa at magkamali, dumating sa pagkakataon na kahit hindi niyo natanggap ng isa't isa, pakialala sa isa't isa, mag-asawa kayo. Ikon yung ulo ninyo, at kayo sa sandali, bow your heads. Ikon yung ulo ninyo, bow your heads, at sa inyong katahimikan, isama niyo ang Diyos sa buhay pag-asawa ninyo, dahil siya ang magbibigay ng tunay na ligaya sa buhay pag-aasawa ninyo. Amen.